Sa tuwing magkakamali ito ang kanyang tiyuhin ay pinaparusahan siya bagamat kahit matindi ang sakit kinakagat pa rin ito ang kanyang ngipin at tinitiis ito dahil si Andres ay hindi umiiyak at dahil dito ay lalo siyang hahampasin ng kanyang tiyuhin. At sa oras ng pagkain ng kanyang tiyuhin ay hindi siya hinahayaan na umupo sa lamesa at kailangan ni Andres na magtago sa sulok ng kusina at doon kumain. At matapos na parehong pumanaw ang kanyang mga magulang, ang 4 na anak ng kanyang tiyuhin ay madalas siyang binubuli. Ang tanging nakakaramdam ng awa sa kanya sa bahay ay ang kanyang lola at sa kanilang bakanteng oras lihim niya itong tinuturuan kung paano magbasa at magbibigay ito ng daan kay Andres ng kaalaman kung saan sa panahon ng edukasyon ay kaunti pa lamang. At isang araw binaligtad ni Andres ang isang kariton habang naglilipat ng dayami at muli itong pinarusahan ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa pagkakataon na ito ang parusa ay ikinagulat ng lahat dahil nabali ng kanyang tiyuhin ang kanyang isang binti. At mula sa araw na yun si Andres ay nagkaroon ng pamhabang buhay na kapansanan at nang marinig ng kanyang tiyuhin ang balita hindi ito nagpakita ng pagsisisi at tumalikod lamang habang umalis. Ang kanyang lola ay umupo sa tabi niya at inaaliw siya sa pamamagitan ng buntong hininga. At marahil katulad ng ibang masakit sa buhay ang mga sugat na ito ay dahan-daang naghilom sa paglipas ng panahon. Sa ilalim ng pisikal at emosyonal na paghihirap tahimik na nagtiis si Andres hanggang sa edad na 18 at ngayon siya ay isa ng gwapo at malakas na binata ngunit ang taon ng pagdurusa ay sumasalamin pa rin sa kanya. Tanging ang kabaitan ng kanyang lola lamang ang nagbibigay sa kanya ng pagmamahal. At sa wakas hindi nagtagal nagtanggap si Andres ng isang liham sa pagpaparehistro. Inakala niya na ito ang pagkakataon na makatakas sa impyernong buhay ngunit nais ng kanyang tiyuhin na manatili siya at manahin ang bukid. Kaya naman dinala nito si Andres sa opisina ng recruitment at dahil ang kanyang parehong anak na lalaki ay namatay sa dipterya tumanggi ito na hayaan ang kanyang ampon na si Andres na magtungo sa digmaan dahil sa mga espesyal na kalagayan ng kanilang pamilya. Ang opisyal ng recruitment ay pumayag na manatili si Andres. Bagamat si Andres ay hindi sang-ayon sa tutol ng kanyang tiyuhin, wala itong kapangyarihan upang baguhin ito. Ngunit isang araw may nangyaring hindi inaasahan at ang kanyang lola ay pumanaw habang gumagawa ito ng tinapay. Ang kanyang biglaan na pagkawala ay labis ikinalungkot ni Andres at nagpalakas sa kanyang determinasyon. At sa gabing yun binasag nito ang isang plato sa hapagkainan upang ilabas ang galit na namumuo sa loob niya ng maraming taon. At sa wakas at pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap ganap na winasak ni Andres ang ugnayan nito sa kanyang tiyuhin. Tumayo ito at lumaban ito sa parusa ng kanyang tiyuhin sa unang pagkakataon at binigkas ang unang makahulugang salita at sinabing kapag sinaktan siya nito ulit ay papatayin niya ito. At pagkatapos ng paghaharap iniwan ni Andres ang bahay ng pamilya ng tuluyan. Inayos nito ang kanyang mga gamit at nagsimula ng bagong buhay sa kabilang bahagi ng bayan. Nabubuhay ito sa pag-aararo ng mga bukirin at nagpuputol ng mga kahoy para sa mga taga-nayon. At matapos ng taon ng pagtatrabaho at pag-iipon nakalikom si Andres ng pera sa panahon na maging 29 na gulang ito. At isang araw natuklasan nito ang isang sirang cabin sa kalagitnaan ng isang bundok at sa harap nito ay mayroong nagyeyelong usa. At malinaw na nagpapakita na walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. At sa loob na tagpuan ni Andres ang isang matandang lalaki na buhay pa at malapit nang mamatay sa lamig. At sa kabaitan sinubukan ni Andres na dalhin ang matandang lalaki pababa sa bundok para sa tulong ngunit ayaw ng lalaki na gawin niya ito. At ang pagkakaroon ng pawis sa malamig na lugar ay lubhang mapanganib at sinabi ng matanda na ang kamatayan ay hindi nakakatakot na bagay. At madalas sinasabi ng ibang tao na ang kamatayan ay nagdadala ng panibagong buhay. Ngunit naniniwala ang matanda na ang kamatayan ay isang malamig na katahimikan. At nang hindi tumitingin si Andres ang matanda ay tumakas sa malamig na kagubatan at hindi na siya sinundan ni Andres. At sa halip bumalik ito sa nayon at naghanap ng maiinom sa isang tavern. At habang nakatitig sa apoy ng kandila hindi nito maalis sa isip niya ang mga huling sinabi ng matanda. At sa tavern na yun ay may isang magandang waitress na si Marie at si Andres ay nabighani sa kanya sa oras na makita niya ito. At upang makuha ang pagmamahal nito ginamit nito ang ipon niya ng ilang taon upang umupa ng isang maliit na cabin sa kalagitnaan ng bundok at sa wakas si Andres ay may sarili ng tahanan. At sa tuwing umaga tumatayo ito sa harapan ng kanyang cabin at tinitignan ang walang katapusang tanawin.
Naglinis ito ng lupa na malapit na sa cabin upang magtanim ng mga gulay at prutas. At mula doon ang lugar ay naging tanyag sa mga mamumuhunan at maraming negosyante ang dumating upang mamuhunan sa lugar. At upang maakit ang mas maraming turista, ilang malalaking kumpanya ang nagsimulang magtayo ng mga cable car at ang mga taga-nayon ay labis na sabik dahil magdadala ito sa kanila ng mas maraming pera. At isang araw pagkatapos na magtrabaho sa bukid, nakita ni Andres si Marie sa daan na pinapakain ang kanyang mga manok. At nang makita ang kanyang magandang figura, muling napukaw ang emosyon sa puso ni Andres. Bagamat hindi sila nag-uusap, tila ang kanilang puso ay parehong nakakaramdam ng kakaiba sa isa't isa. At gaya ng dati, nagtungo si Andres sa tavern para uminom at ang bartender na napansin ng titig ni Andres kay Marie ay hindi maiwasang asarin siya. Bagamat kahit ganun ang ekspresyon ay nagsasabi kay Andres na hindi siya katulad ng sinasabi ng bartender. At samantala sa isang araw na maganda, nagbihis si Andres at nakatayo sa harap ng simbahan. Ang napakagandang lugar ay tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob habang tahimik itong naghihintay sa dalaga na nagmumulto sa kanyang isipan. At nang makita siya ni Marie sa lugar, nag-alinlangan ito saglit, pagkatapos ay marahan na lumapit sa kanya. Ngunit sa oras na magsasalita ito, kinabahan ito at mabilis na sumagot si Marie bago pa ito matapos magsalita. Silang dalawa ay naglakad sa paligid at dumating hanggang sa marating nila ang cabin ni Andres. Ang makipot at matarik na lugar ay ikinapagod ni Marie, ngunit nabawi ito ng napakagandang tanawin. At ang huni ng ibon at magagandang bulaklak ay nagparamdam kay Marie na parang nasa isa itong fairy tale. Pinakilala siya ni Andres sa kanyang hardin at sa magandang tanawin na binigay sa kanya. Ang sikat ng araw sa lugar ay higit na sagana kaysa sa lambak at mabuti para sa pagpapatubo ng mga halaman. At sa loob ng cabin, ginawa mismo ni Andres ang mga gamit sa kanyang sarili at ibinahagi nito ang lahat kay Marie. At ang tanging hindi lamang nito ginawa ay isang kawang ng mga baka dahil ayaw nitong mag-alaga ng baka o maging isang magsasaka. Sinabi ng kanyang lola na ang pagiging magsasaka ay nangangahulugan ng habambuhay na trabaho para sa lupa ng isang tao. Hindi pinansin ni Marie ang kanyang pag-iisip at tumugon lamang sa lahat ng sinasabi niya. At habang dumarating ang mga investor, patuloy na tumataas ang demand para sa mga manggagawa at inaasahan din ni Andres na magkaroon ng trabaho. Ngunit dahil sa kanyang pisikal na kapansanan, karamihan sa kumpanya ay tumanggi na kunin siya. At kalaunan nagawa nitong sumali sa trabaho at nagsumikap ito sa araw at sa gabi upang kumita ng pera. At 3 taon nang lumipas, sa isang kisap mata ang pag-iibigan ni Andres at Marie ay nanatili na katulad pa rin ng dati. Madalas nitong binibisita ang kanyang cabin sa bundok at magkasama pareho nilang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa kabundukan. At para kay Marie, ang bundok ay napakaganda na parang pinong porselana. At sa wakas, hindi na napigilan ni Andres at hinalikan nito si Marie sa unang pagkakataon. Si Marie ay nabigla sa kilos nito at ang hangin sa bundok ay mahinang bumulong sa mga lambak habang tinamasa ang kanilang pagmamahalan. Nais ni Andres na ipakita ang kanyang pagmamahal sa itaas ng bundok at para gawin ito, kinausap ni Andres ang kanyang kaibigan para sa tulong dahil nais nito ihayag ang kanyang pagmamahal kay Marie sa espesyal na paraan. At sa wakas, sa gabi ng kanyang ika-35 na kaarawan, inanyayahan ni Andres si Marie na maglakad kasama siya sa kabundukan. At nais ni Andres na ipakita kay Marie ang isang bagay na hindi nito makakalimutan. Si Andres at Marie ay tahimik na umupo sa lugar at sa oras na matapos magsalita si Andres, nagliyab ang isang apoy sa bundok na nasa harapan nila at ang hugis ng apoy ay nagbabago depende sa anggulo at nagpapakita ng espesyal na sorpresa ni Andres para kay Marie. At sa wakas, ang dalawang magkasintahan ay naging mag-asawa at bitbit ni Andres si Marie patungo sa kanilang cabin. At sa gabing yun, marahan na hinaplos ni Andres ang kanyang asawa at nangako na proprotektahan ito at aalagaan ng buong puso sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At upang mabigyan si Marie ng magandang buhay, kumuha si Andres ng ilang trabaho mula sa foreman. At sa lugar nagtrabaho ito ng walang humpay at walang reklamo at ang kanilang boss ay lubos na siyahan sa kanya. At bilang resulta ng kanyang pagsusumikap, ang kanyang sahod ay dinagdagan. At salamat sa tiyaga ng hindi mabilang na manggagawa, ang unang cable car ay mabilis natapos at ang nayon ay mayroon ng kuryente at ang buhay ay mas naging maganda para sa lahat.
Ang relasyon ni Andres at Marie ay mas lalong lumalalim at isang araw dumating si Marie na nagpapanik ngunit nang makita nito ang kanyang asawa na abala sa trabaho labis itong nasabik na magsalita. At sa wakas si Andres at Marie ay nagkaroon ng anak ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal sa isang panahon ng taglamig. Naramdaman ni Andres ang lupa na nanginginig habang lumabas ito at nakita ang buong lambak na natatakpan ng hindi nakikitang puwersa. Mabilis itong bumalik upang tawagin ang kanyang asawa ngunit ang isang napakalaking avalanche ang inilibing si Andres sa isang iglap. Hindi rin nagtagal sa kinaumagahan nang mabawi ni Andres ang kanyang malay at nagpumiglas ito gamit ang buong lakas upang lumabas sa yelo at sumisigaw ito ng buong lakas ngunit wala itong natanggap na tugon. At habang lumalaban sa sakit ng kanyang bali sa binti umakyat ito ng desperado ngunit hindi na nito nakita ang kanyang asawa at anak. At hindi nagtagal si Andres ay natuklasan ng mga taga-nayon at sa sumunod na pagkakataon na nakita niya ang kanyang asawa ay sa libing na nito sa simbahan ng bayan. Bumagsak si Andres sa lupa na halos walang lakas at nakatitig ng blanko sa lahat ng nasa paligid niya. At sa kanyang mundo bukod sa kanyang pumanaw na lola si Marie at ang kanyang anak lamang ang pamilya niya. At sa loob ng maraming taon patuloy na pinapahirapan ng pagod sa pag-iisip at pisikal na pagdurusa si Andres. At sa kalaunan sa tulong ng may-ari ng tavern ang lubhang nasugatan na si Andres ay dahan-daang gumaling. At mula noon si Andres ay nagsimulang magsulat ng liham sa kanyang asawa at tinala nito ang lahat ng nangyari sa kanya sa piraso ng isang papel at inilagay ito sa kabaong ni Marie. At hindi nagtagal nagsimulang gumaling ang kanyang binti at bumalik ito sa kanyang trabaho. At isang araw isang aksidente ang naganap at isang manggagawa ang nakatulog habang nakababa sa maligamgam na tubig at natagpuan itong nagyayelo sa kinaumagahan. Ang mga peklat ay parang paglipas ng panahon at ang lahat ng pagdurusa ay humuhubog sa isang tao. At hindi nagtagal sumiklab ang digmaan at dahil walang pamilya na natitira nagpasya si Andres na magpalista at bago umalis binisita nito ang kanyang asawa at dinalhan ito ng magandang bulaklak. At dahil sa kanyang pisikal na kondisyon at sa kanyang teknikal na kakayahan sa pag-aayos si Andres ay pinadala sa silangan. At doon tumulong ito sa pagtatag ng mga kampo sa bundok na nagbibigay ng cover sa mga umaatres na sundalo. Ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na araw at gabi nakalimutan ng hukbo si Andres at naiwan ito sa malayong kampo. Nanatili ito sa bundok ng mag-isa sa matagal na panahon hanggang sa umabot ito sa punto ng desperasyon at walang pagpipilian kundi ang sumuko sa mga kalaban. At sa bilangguan siya ay pinahirapan ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pagsusulat ng liham sa kanyang asawa. At kahit na ang taglamig ay malupit hindi nagreklamo si Andres at ang ganitong buhay ay nagpatuloy hanggang sa matigil ang digmaan at si Andres ay pinakawalan. At doon siya ay nasa kalagitnaang edad na at ang mga nagdaang taon ay umukit ng malalim sa kanyang mukha. At sa pagbalik nito sa nayon ang unang ginawa ni Andres ay binisita ang puntod ng kanyang asawa. Hinukay nito ang lupa at inilagay ang liham na isinulat nito sa loob ng maraming taon sa kabaong ni Marie. At pagkatapos nagtungo ito sa tavern ngunit hindi na ito katulad ng dati dahil lumipas na ang panahon at ang lahat ay nagbago na at hindi na ito makakabalik sa nakaraan. Bagamat ang bahay ng kanyang tiyuhin ay nakatayo pa naririnig nito ang mapagmahal na patnubay ng kanyang lola sa kanyang mga tenga at ang mga alaala na ito ay nabubuhay na lamang sa kanyang puso. At sa harap ng lumang bahay nakita nito ang kanyang tiyuhin na ngayon ay isa ng matanda at nakilala pa rin siya ng kanyang tiyuhin sa tunog ng kanyang mga yabag. Bagamat malupit pa rin ang tono nito pag nagsalita ang kanyang mahinang katawan ay tila maaari nang gumuho sa anumang oras. Buong lakas nitong hinawakan ang kamay ni Andres ngunit hindi tumugon si Andres at tumalikod habang naglakad papalayo ng hindi nag-aalinlangan. At sa tulong ng may-ari ng tavern muling naging magsasaka si Andres at kahit paminsan ito ang trabaho na pinakaayaw niya at ginawa niya ito sa loob ng 20 na taon. Ngayon si Andres ay isa ng matandang lalaki na may puting buhok na namumuhay ng mag-isa na katulad ng sinumang matanda. At dahil sa pagbabago ng panahon ng cabin sa bundok ay nakatakda na para sa demolisyon ngunit ang may-ari ng tavern ay nagpatuloy sa pagrente kay Andres. Gayunpaman nakatira lamang ito sa babang palapag dahil pinarentahan ito ng may-ari sa isang paaralan. At sa loob ng paaralan ay may masasayang mga bata at nag-iisang matandang babaeng guro na nagkataon na kaparehong pangalan ni Andres. Nakita ng matandang babae ang pagsusumikap at kabaitan ni Andres at lumapit ito sa kanya ng magiliw.
Sinubukan ng dalawa na bumuo ng relasyon ngunit sa huli ay tinanggihan siya ni Andres. Dahil sa kanyang puso nag-iisa lamang ang babaeng minahal niya at ito ay si Marie. At sa loob ng maraming taon hindi huminto si Andres sa pagsusulat ng mga liham at walang sino man ang maihahambing sa pagmamahal na mayroon siya sa kanyang asawa. Lumipas ang mga panahon na parang isang tula at bawat pagbabago ay nagdadala ng kakaibang ritmo ng kalikasan. Palaging mag-isa si Andres sa araw-araw at napapanood nito ang cable car na nagdadala ng maraming turista. Napangiti ito sa pag-iisip na ang mga astronaut ay nakapaglakad sa buwan at nilanghap ang walang katapusang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. At matapos na magtiis sa paglipas ng panahon si Andres ay labis ng matanda at ang kanyang katawan ay nagsimula ng manghina. At sa isang taglamig nakita nito ang isang truck na dala ang isang tuyong bangkay at sa kanyang gulat natuwa ito dahil ito ay ang matandang lalaki at mula sa 40 na taon nakalipas kung saan ang matandang nagsabi sa kanya na ang kamatayan ay isang malamig na katahimikan. At makalipas ng 40 na taon nakangiti pa rin ang matanda at halatang masaya nang dumating ang kanyang kamatayan. Muling lumipas ang panahon at sa pagtatapos ng kanyang buhay sumakay si Andres sa isang bus sa gitna ng nayon. At sa labas ng bintana ang tanawin sa lugar na puno ng asul na kalangitan at puting mga ulap at mga ligaw na bulaklak at ang natural na palasyong ito ay nagtataglay ng kasaysayan at kultura ng buong Europa kung saan ang kalikasan at sangkatauhan ay walang katapusan magkakaugnay. At sa edad na 80 pinagmasdan ni Andres ang walang katapusan kagandahan at naaninag ang kanyang sariling buhay. At sa pagbalik tanaw ang kanyang buhay ay puno ng hindi mabilang na pag-ikot at hamon ngunit bawat karanasan ay humubog sa kanya maging tao. Ang kanyang buhay ay parang isang painting at bawat kulay ay kumakatawan sa isang yugto sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang kabataan ay nag-aalab sa pagnanasa at sa kanyang middle age ay kalmado at ngayon sa matandang edad natutunan nitong pahalagahan ang kapayapaan at kagandahan. At sa pagbaba nito ng bus na pagtanto nito kung gaano na siya katanda at sa kanyang kabataan kaya nitong tumayo sa yelo na may manipis na suot ngunit sa ngayon kahit ang simoy ng hangin ay nanginginig na siya. At sa pagtayo sa viewing platform pinagmasdan nito ang nyebe sa bundok habang ang mga alaala niya ay kumislap sa kanyang mata. At sa bahay muling kinuha ni Andres ang papel at panulat upang sumulat sa kanyang asawa. At sa edad ni Andres narating na nito ang dulo ng kanyang paglalakbay at sa kanyang huling sandali nakatingin pa rin ito sa matayog na kabundukan. At pagkatapos ng kanyang pagkamatay inilibing siya ng may-ari ng tavern sa tabi ni Marie. At ang mga liham na isinulat niya sa nakalipas na 40 taon ay lumipad sa kabaong ni Andres na parang mga paru-paro na tila ba niyayakap siya ni Marie mula sa paghihirap nito sa buhay. At sa kanyang masakit na buhay pinatunayan ni Andres kung gaano lubusang natatakpan ng kamatayan ang lahat. Hindi na nito maalala kung saan siya nanggaling at kung saan ba talaga siya papunta. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.